Umawit po muna tayo bago po tayo magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Awitin natin ang katapatan mo, Diyos. Hallelujah, Lord. Patuloy ka namin sasambahin mo, Diyos, at pasasalamatan. Wow.
Diyos na makatarungan, Diyos na mapagmahal. Hayaan mo lamang aming Ama na patuloy pong maging karapat-dapat ang aming mga puso sa iyong harapan. Pakalinisin mo po kami, O Diyos, at ikaw ang maghari sa buhay ng bawat isa. Salamat sa iyong pagmamahal na walang sukat paglagyan. Salamat sa pagmamahal na walang kapantay. O God, hayaan mo na patuloy ka naming sambahin, patuloy ka naming paglingkuran, at patuloy ka naming papurihan. Ang kapangyarihan mo, O Diyos, ang siya naming malakas na pinanananganan. Ang kalwalhatian mo ang patuloy naming inaasahan na sa bawat sandali ng aming pagtawag sa iyo ay patuloy namin itong maranasan. Sapagkat sa iyong presensya kami nagkakaroon ng kalakasan at lakas ng loob upang lumaban sa hamon ng buhay sa sanlibutan ito. Sa pamamagitan ng pag-comfort mo sa amin ng iyong presensya, ang nagiging lakas po namin at tibay ng aming damdamin at patuloy na kalakasan ng aming pananalig at pananampalataya sa iyo, na anuman ang mga pagsubok na sa aming daraanan ay magpapatuloy kaming tatakbo, patuloy kaming hahakbang at magpapatuloy kami sa paglilingkod sa iyo, sapagkat ikaw ang Diyos na tumawag sa amin, ikaw ang Diyos na pumili sa amin, ikaw ang Diyos na nag-utos sa amin na humayo kami upang ipangaral ang iyong mga salita. Kung kaya sa umagang ito, aking Ama, patuloy po kayong magbukas ng puso at isipan ng bawat isa sa amin upang maunawaan po namin ang mga salita mo, ang mga mensahe mo sa umagang ito na dadalhin po sa amin ng Espiritu Santo, na siya magbibigay ng kaunawaan at kaliwanagan upang patuloy na magbigay ng kalakasan at katatagan sa aming buhay espiritual habang kami ay naririto sa sanlibutan. Diyos na dakila at tapat, samahan mo po kami hanggang sa matapos ang iyong gawain ito. Magningning ka sa aming kalagitnaan. Ang bawat puso ng bawat isa sa amin ay patuloy mong ipanama ang iyong kapangyarihan at ang iyong presensya. Sasambahin ka namin, O God, patuloy ka namin papupurihan at pasasalamatan. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian magpakailanman. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po. Makakaupo na po ang bawat isa sa atin. So, nawala na po sa isip natin. Kumbaga, natangay ang ating mga damdamin, yung ating congregational prayer, ay mamaya na lamang. After po nito. Sige. Samahan niyo po akong buksan sa aklat po ng Mateo chapter 10. From verse 7 hanggang 15. Pakinggan po natin ang mensahe ng Espiritu ng Diyos sa umagang ito. Ang sabi po sa aklat ng Mateo chapter 10 from verse 7 hanggang 15, sapagkat ito po yung ating pinaka-konteksto. Yung 14 and 15, ang sabi po sa verse 7. Pakinggan po natin mabuti, at kung kayo po ay Biblia, basahin po ninyo, sabay-sabay po tayo na basahin ang mga talatang ito. Humayo kayo at ipangaralin nyo na malapit na maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit.
na panyapak o tungkod sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At sa anumang bayan unayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakitunguhan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghahari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan, matik to sa isang, at kung ayaw kayong pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng iyong mga paa. Sinabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang iyon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at Gomora. Warning po ito. Hindi ho ito biro-biro. Ito ay warning na po ng Diyos sa mga taong ayaw na sa gawain ng Diyos, sa mga taong ginawa ng Panginoon ng mabuti, subalit tinatanggihan na. Kaya ang sabing gano'n, humayo kayo. Diba? Maliwanag. Ito po, totoo po yan. Warning na po talaga ito. Kaya nalulungkot ako dahil noong mga nakaraan, meron isang leader na nagsabi na ayaw na daw po niyang magpa-Bible study. Sabi ko, huwag niyong pilitin. Dahil ang biyaya at kapangyarihan ng Diyos kailanman ay hindi ito ibinibigay ng sapilitan. Ito ay kusang loob na tinatanggap. Kaya sabi sa verse 1 ng verse 10, chapter 10, ay inutusan dito, subject nito ay yung mga alagad. Kaya kayong lahat, tayong lahat, mga alagad tayo ng Panginoong Hesus. Para sa inyo to, para sa ating lahat ito. At doon sa mga naglilingkod sa Diyos, na nagsishare ng Word of God, pagkatapos binabaliwala ka, ayaw ka papasukin sa kanilang tahanan, beware. Sabi nga, beware, sapagkat delikado ang kalalagyan mo. Ang sabi ng Biblia, Saul pa sa Sodoma, tumura ang dadanasin ng tao yan, ng pamilya yan, kapag ka binaliwala nila ang salita ng Diyos na kanilang natutunan. Ako'y nakakaramdam ng pangingilabot, sapagkat hindi ito basta-basta. Ang salita ng Diyos ay akala natin ganun lang, kadali. Kanino ba nagmula ang buhay mo? Ang buhay mo ay nagmula sa Diyos. Sino ang lumikha sa'yo? Ang Diyos ang lumikha sa'yo. Sino ngayon ang ginagamit ng Diyos para ang buhay mo ay maituwid at maturuan ka ng tama at mamuhay ka ng tama sa sanlibutan ito? Ang salita ng Diyos. Pagkatapos babaliwalain mo, hindi mo iintindihin. Hindi mo bibigyan ng pansin. Dahil ang katuwiran nila ay ibang klase. Di ba sabi ko nga po kanina, halimbawa po natin, yung isang lalaki na nagkaroon ng malaking handaan ng isang pigi. Tingnan po natin mabuti. At ang sabi ganon, binigyan ni Jesus ng kapangyarihan ang bawat isang alagad. Kaya sa totoo lang, kung ang isang tunay na lingkod ng Diyos ay totoo ang kanyang puso, ang kapangyarihan nito ay hawak niya, nasa puso niya. Kaya anong sabi niya? Pagalingin mo, pagalingin ninyo. Ang sabi niya rito, humayo kayo. Sa verse 8, basahin po natin yung verse 8. Kaya sabi niya, una, 5 aral ang makikita natin dito sa Mateo na to. Una, sa
verse 8, tingnan natin, may kapangyarihan ang lingkod ng Diyos. Ang tunay na lingkod ng Diyos ay may kapangyarihan niya na ibinigay ng Panginoong Hesus bago pa siya napako sa krus ng Kalbaryo. Ano yun? Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitungin. Palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad. Magbigay naman kayo ng walang bayad. Naunawaan natin, tingnan natin yung bigat ng kapangyarihan na ibinigay ng Panginoong Hesus sa mga alagad niya, sa mga taong sumusunod sa Kanya. Kaya kung titingnan po natin mabuti, nasa sayo na eh. Kapag ikaw ay nag-alay na ng buhay, nangako ka sa Diyos na maglilingkod ka sa Kanya, lahat ng kapangyarihan nasa sayo na eh. Lalo pat ngayon na ang kasama mo ay ang Espiritu ng Diyos. Noon nga nung ang Panginoong Hesus ay nagbigay ng kapangyarihan sa Kanyang mga alagad, hindi pa siya namamatay noon, kasama pa niya ang Kanyang mga alagad. Subalit inutusan na niya, 12 to na inutusan niya, humayo kayo. Kaya dapat kayo na mismo ang humahayo. Hindi na ho, di ba? Hindi na yung aasa pa kayo sa pinaka-head ninyo, sa pinaka-leader ninyo. Ikaw na, tinawag ka ng Diyos eh. Gamitin mo yung kapangyarihan mo. Hindi naman po pwedeng sabihin mo na, teka muna, antayin natin si Pastora bago siya ipag-pray. O paano kung naghihingalo na yan? At yung pala iplano ng Diyos na ipapanalangin mo talaga yan para makita mo ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Aantayin mo pa ba? Si Pastora? O si Pastor? Para lang ipag-pray mo? Inandiyan ka na? Servant ka na eh. So may kapangyarihan ka na. Binigay ng Diyos yan. Hindi yan basta kung kani-kanino galing lang. Patungan mo na ng kamay, ipanalangin mo na siya, hawakan mo, kung ayaw mo ipatuloy yung kamay sa Kanya, hawakan mo ang Kanyang kamay, manalangin kayo, ipanalangin mo, deklara mo ang kagalingan. Sapagat ka ng pangako ni Jesus. Diba? Lalo na ngayon. Noon, hindi pa namamatay si Jesus, wala pang pangako na sa pamamagitan ng Kanyang mga latay nagkaroon ng kagalingan ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Dito, in-identify niya lang. In-identify niya lang yung mga sakit at karamdaman na pagagalingin. Diba? Hindi sinabi lahat. Napansin niyo sa verse 8? Hindi niya sinabi lahat. Bagkus in-identify niya kung ano lamang yung pagagalingin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. How much more pa kaya ngayon? Na namatay na ang Panginoong Hesus, 20,000 taon na ang nakakaraan. At ang pangako niya sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ang lahat ng sakit, lahat ng uri ng sakit at karamdaman ay nagkaroon na ng kagalingan. Depende na lang yun sa pananampalataya mo. Depende na lamang yun sa iyong matibay na damdamin, pusong malinis at may tunay na pananampalataya sa Diyos na kaya niyang gumawa ng himala sa pamamagitan mo. Gagawa ng himala ang Diyos. Ako'y nararanasan ko yan. Alam niyo, hindi mawawala sa isip ko na ang lagi kong sinasabi sa Diyos, itatak mo sa damdamin niya kung gaano kalaki ang ginawa mong himala para sa Kanya. Pero basag yung Kanyang buto sa paa. Ang tanong ko sa Kanya ay anong gusto mong mangyari? Sabi ko, ma-opera ka o paano, ano bang gusto mong mangyari? Magkaroon ka ng sariling, gusto mo ba gumawa, lumikha ang Diyos ng sarili mong buto sa paa para gumaling ka at makalakad? O ma-operahan ka? Lagyan ng bakal ang paa mo? Kasi nakahanda na eh. Binigyan na sila ng DSW ng 100,000 para sa pagpapa-opera sa paa. Lalagyan na lamang ng bakal yan. I-schedule na lamang kasi naka-x-ray, ilang x-ray na. Yung kanyang paa ay talagang basag. At kailangan talaga yung paa sa buto niya, kailangan talaga lagyan ng bakal dahil talagang basag ang buto. Pinapili ko siya, anong gusto mo? Sabi niya, gusto ko pong
O, di ba? So, ano pong nangyari? Totoo po nangyari ang himala ng Diyos sa taong yan. Kaya nga, alam niyo po ba, na nung tinanggal na yung pinaka-brace sa labas, may brace kasi sa labas, tinanggal na at in-x-ray siya uli. Dahil pagka-x-ray nun, kasi may pakita ng ilang buwan eh. Dahil may brace sa labas. So pagka-x-ray, pagtanggal, i-x-rayin. Pagka-x-ray, saka na siya isasala sa operation. Nakahanda na, binigyan na, nakahingi na siya ng tulong sa DSWD. Meron na siyang guarantee letter, ibibigay na lamang. Alam niyo po ba nung in-x-ray siya? Buo yung buto. Buo po yung buti. Andiyan, buhay ang taong yan. Andiyan ngayon. Ngayon pumapasok na sa trabaho. Totoo yan. Kaya ang nangyari sa kanya, hindi siya makapaniwala naman ngayon. Nabuo na pala yung buo niya. Kaya alam niyo, sabi nung doktor sa kanila, pambihira, paano nangyari to? Buo na yung buto mo. Sabi ganyan ng doktor. Hindi pa sila makapaniwala. Ang sabi niya doon, sigurado po ba kayo? Ito yung x-ray. Ito yung resulta. Buo na yung buto mo. Anong gusto mo? Basagin ko? Para mabasag ulit yung buto mo at nang maoperahan ka? Nagulantang sila sa ginawang himala ng Diyos sa kanila. O diba? Kasi nga, ang bawat lingkod ng Diyos, ang bawat totoong lingkod ng Diyos ay may kapangyarihan yan. Sa panalangin pa lang yan, bubulusok yan sa kalangitan. Makakarating yan sa tainga at pandinig ng Diyos. Gamitin mo yung kapangyarihan mo. Merong mga paraan ng Diyos na itinuturo sa atin. Kaya nga simulat sa simula nang ikaw ay tinanggap mo si Jesus sa puso mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, may kapangyarihan ka na ibinigay ng Diyos para sa iyo. Pangalawang mensahe diyan sa verse 1, sa verse 7 hanggang 14, may karapatan ka sa kaibubuhay ang mga manggagawa. May karapatan ang mga manggagawa na buhayin ninyo. Maliwanag, nagulat kayo, no? Kami totoo yan, di ba? Kung tutusin, pag dumarating ako dito, hindi na ako magbibili ng bigas, hindi na ako... hindi, totoo to, nasa Biblia ito eh. Sino ang dapat na mag-supply ng pangangailangan namin dito? O, di ba? Basahin po ninyo ang Bible, ang Biblia. Dapat ang mga miyembro ng bawat iglesia, tinitingnan dapat, lalo na yung mga administrator ng church, dapat tinitingnan yan. May bigas pa ba? May bigas pa ba ang church? May ulam pa ba ang church? Kasi sila pastora, ang mga manggagawa ng Diyos ay nandoon. Meron pa ba? Dapat iniintindihan, inaasikaso yan. Kasi ang sabi niya, huwag kang magdadala ng lungkutan pag pumunta ka. Sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang kabuhayan, sa kanyang buhay. Dapat ang bawat miyembro, ang bawat totoong naglilingkod sa Diyos ang iintindihin ng pangangailangan ng iyong mga manggagawa. Oo, pero minsan, hindi lang minsan, madalas. Diba, hindi naman natin masisi na mismo tayo, mga pastor pa rin, ang gumagawa ng paraan para yung miyembro ay may makahain. Diba? Totoo yan. Sa halip na dapat yung may mga kakayahan, ikaw na nilikha ka ng Diyos, pinagpala ka, ikaw na ang magbigay. Ikaw na yung kusang magbigay upang ang pagpapala ng Diyos ay magpatuloy. Dahil hindi ka naman niya pagkukulangin. Sapagkat ang pinakakain niyo ay lingkod ng Diyos. Tingnan niyo po. Si Propeta Eliseo. Noong mga panahon na siya ay naglilingkod, wala na si Propeta Elias eh. Si Eliseo, di ba, pumalit? At alam niyo ba na meron isang
pumupunta sa kanila, alam niyo, pag narinig ng babae lang kasi nakalagay eh. Pag narinig na ng babae na itong propetang ito ay parating na sa lugar nila, sa kanya talaga pinatutuloy. Sa bahay niya. At alam niyo ba kung anong ginagawa nitong babaeng to? Binigyan ng silid na pahingahan. So talagang nagpagawa itong babae ng silid para lang dyan sa propeta. Dahil sa tuwing pupunta doon sa lugar na yun, doon siya pumupunta. Tapos parang na-amaze itong si Propeta Eliseo na ano ang pwede kong maibigay. Yung parang in return na talagang kasi itong babae, ano siya lahat ng pangangailangan, basta pag pumasok si Eliseo doon, andun na lahat. Pagkain, lahat-lahat nandun na. Kaya yung sinasabi rito na huwag kayong magdala ng lugbutan, ng ginto, ano pa man. Nangyari na yan sa buhay ni Eliseo. Yes. Basahin niyo mabuti ang Biblia. Tapos lahat yan, binibigay, pinoprovide ng babae na yun. At alam niyo ba, isang araw, ang sabi ni Eliseo doon sa kanyang katiwala, tanungin mo ang babae kung ano ang maaaring isukli natin sa kanya. Siyempre mayaman ano pa ba? Kailangan, di ba, wala na? Kundi yung prayer na lang. Prayer talaga, yun ang importante. Tapos ang sabi ng bukod po kasi sa anak, lahat nasa kanila na Wala po siyang anak, wala silang anak. Alam niyo ba na nanalangin si Eliseo doon sa babae at nagkaanak? Nagkaanak, binigyan ni Yahweh. Kaya nga ang lahat ng himala, kung gusto ninyo talaga ng himala, nasa tunay at totoong lingkod ng Diyos yan. Yan ang gagamitin ng Diyos para sa iyo. Kailangan lang magkatugma lang ang puso ng bawat isa. So, dumating ang time na lumaki ang bata. At alam nyo ba na nung lumaki yung bata ay nagkasakit? Nung magkasakit ay namatay. Namatay po. At ang sabi nitong babae, dumating na doon sa punto na parang nanumbat. Hindi ko naman hiningi sa iyo, pero ibinigay mo sa akin. Gaano kasakit sa aking kalooban ang pangyayari ito, na kung kailan malaki na ang aking anak ay saka mo kukunin. Alam niyo po ba kung anong ginawa ni Eliseo? Pagpasok niya, kinuha niya ang bata sa kandungan ng nanay. Dinala niya sa kwarto niya. Pinahiga niya sa higaan niya. Ang pagkahiga niya sa higaan niya, dinapaan niya. Patay na yun Patay na, dinapaan mo ba? Paano makakahinga? Pagtapa niya ng gano'n, nanalangin siya kay Yahweh. Pagtayo niya, wala pa rin hininga. Dinapaan na naman uli niya. At nanalangin siya muli kay Yahweh. Ibinalik ng Diyos ang hininga ng bata. At ito ay nabuhay. Diba? Kaya anong ginawa niya? Ibinalik ni Eliseo ang bata na buhay sa kanyang ina. Ipakita lamang ng Diyos na ang kanyang himala ay kaakibat ng mga totoong lingkod niya. Diba? Kaya huwag kayong manghinayang sa mga makakarinig, sa mga members, mga manggagawa, na buong pusong tumutulong sa inyong mga pastor. At nakikita nyo naman na ang inyong mga tinutulungang pastor ay totoong manggagawa ng Diyos. May kaakibat na himalayan sa buhay ninyo. Yun ang pangako ng Diyos. Kaya tingnan nyo po, pinagaling. Naalala ko tuloy, niriman sa akin ng Espiritu ng Diyos. Time ng pandemic pa po noon, yung anak kong panganay ay sa bahay. Tapos nung matapos na yung lockdown, parang gumaanggaan na ang resulta ng pandemic, ay pinapasok na sila. Nako, pagdating, ang taas ng lagnat ng panganay ko. Totoo po yun, sabi niya, ma,
Sabi ko, sige, humiga ka. Pinahiga ako sa higaan ko. Totoo po yun. Pinahiga ko. Niremind lang sa akin ng Espiritu ng Diyos ngayon. Pinahiga ko siya sa higaan ko at habang siya ay nakahiga, hinihilot ko siya. Hinihilot ko siya ng langis. Habang ako'y naghihilot, ang kamay ko nakadampi sa kanya, nananalangin. Nakatulog. Pagising, wala nang lagnat. Totoo po yun. Bakit? Gagawin at gagawin ng Diyos siya dahil makapangyarihan siya. Pangako yan eh. Pangako ng Diyos siya. At ang kanya mga pangako ay binabantayan niya. Kaya may karapatan ang sabing gano'n. Huwag ninyong pangihinayangan. Kung ano yung ibinibigay na tulong ninyo sa mga lingkod ng Diyos, sa mga totoong lingkod ng Diyos, sa mga totoong manggagawa, huwag ninyong pangihinayangan. Sapagkat ang Diyos ay may kaakibat na himala na ibibigay sa inyo. Ang Diyos mismo ang magpapala sa inyo. Totoo po yan. Laking biyaya ang ibinibigay ng Diyos sa bawat isa. Pangatlong aral na ipinakikita dito sa verse 7 to 15, pagpapalain ang mga tumatanggap. Tingnan natin sa verse 11 to 13. At sa anumang bayan, unayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bate. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. Yan, dadalaw ka. Dadalaw ka sa isang miyembro, kukumustahin ka, kukumustahin mo. Ano na, kumusta na ang kalalagayan, anong nangyari? Eh, ayaw kang patuluyin. O di pabayaan mo siya. Diba? Tapos isang miyembro sasabihin, huwag ka nang pupunta muna rito. E di hayaan mo siya. Ayaw kang tanggapin eh. Oh, ngayon sino ang nasa ilalim ng sumpa ng Diyos? Ikaw ba? Hindi ikaw. Tandaan natin, ang isang lingkod ng Diyos at ayaw ninyong tanggapin, pananagutan ninyo sa Diyos yan. Diba? Kaya hayaan lang natin ang mga ganyang uri ng tao sapagkat meron silang sasapitin sa tamang panahon. Dahil sila ang nagtatanim. Sila ang nagre-reject. Alam niyo ba na nire-reject nila, hindi kayo? Amen. Kundi ang Diyos ang nire-reject nila. At anong sabi? Umalis at ipagpag ang alikabok sa mga paa. Bigat niyan. Yes. Kung ayaw tanggapin kayo, sige, verse 14. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan, maliwanag to hindi sinabing bayan, sinabi rito tahanan. Mga kapatid, mabigat po ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Subukan ko kaya? Nagulat sila. Subukan ko kaya? Puro problema sa kita. O ano kaya ang magiging problema nila? Di ba? Pero sa totoo lang, wala tayong magagawa eh. Utos na Jesus yan. Kung ayaw kang tanggapin, kung nire-reject ka, wala kang sasabihin. Ipagpag mo na lang. Try nyo. Ayaw. Hayaan natin ang Diyos na magparusa. Ang Diyos na magparusa. Pero kasi ito babala. Hindi naman para gawin ko to. Kundi ito ay babala lang. Kaya sinasabi. Ang sa akin na lang, kung ayaw kayong tanggapin, pabayaan nyo na sila. Yan na lang. Then, idulog na lang natin sa Diyos. Pero, mabigat kasi ito sa totoo lang. Napakabigat. Pero ang gagawa lang nito ay yung mga totoong lingkod ng Diyos. Pwede natin gawin, pero
gawin. Mga totoong lingkod ng Diyos. Pero, no, hayaan mo. Never mind. Kasi parang isinusumpa ko na sila. Pero yun ang sabi ni Jesus. Talaga. Hindi natin pwedeng, hindi natin pwedeng balikin ang sinasabi ni Jesus. Kasi yan ay nasa Biblia. Ganon pa man, Diyos na ang magtatakda ng lahat. Ito naman ay warning lamang sa mga tao na ayaw tumanggap ng salita ng Diyos. Ito ay warning ni Jesus sa mga taong nire-reject ang katotohanan. Sunday service ngayon, mag-church ka naman. Marami akong pupuntahan. Mas masaya siya doon sa sanlibutan kaysa sa mag-church ka. Sunday, bakit hindi ka na Sunday service bukas? Aattend ka ba? Wala akong pamasahe. Kasi yung ipapamasahe ko, ipamibili ko na lang ng ulam. Di ba? Ang dami nating dahilan. Nila pala, ang dami nilang dahilan. Ba't ang Diyos ang nakakaalam ng katotohanan? Panglima, matinding kaparusahan ang nakalaan. Ito po yung panglima. Ang sabi sa verse 15, sinabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at Gomora. O, ano ba ang dinanas ng Sodoma at Gomora? Di ba, pinaulanan ng apoy, ng asupre, ang buong bayan, ang dalawang bayan, ang Sodoma at Gomora dahil sa matinding kasalanan na ginagawa nila, mga kalaswaan, na ginagawa ng mga tao sa Sodoma at Gomora, at saka ang Diyos ay makatarungan yan. Hindi naman karaka-raka, pinaulanan sila, sinunog ang dalawang bansa, kundi nag-imbestiga pa ang Diyos at napatunayan ng Diyos na totoo. Ang mga sumbong na nakarating sa kalangitan, kung gaano nagiging malakas ang laman ng mga Sodoma at Gomora. So, anong nangyari? Pinarusahan ng Diyos. Kaya ang sabing ganon, ang tao, ang tahanan, ang bayan. Sabi, basahin niyo pong mabuti ulit mamaya. Ang isang tahanan, ang isang bayan na hindi tumatanggap sa sino mang lingkod ng Diyos, sa totoong lingkod ng Diyos. Kasi maraming nagsasabing pastor sila pero hindi makita sa buhay nila. Ang totoong lingkod ng Diyos na inutusan ng Diyos na nire-reject at pinabaliwala ng isang tahanan, ng isang bayan, masahol pa ang kahinanap na nila sa Sodoma at Gomora. Alam niyo po, ginawa ito sa aklat ng Nehemia. Propeta Nehemia, ginawa po yan. Tingnan po natin. Sa Nehemia chapter 5 verse 13. Ipinagpag ko ang aking kasuotan at sinabi ko, ganyan nawa ang gagawin ng Diyos sa mga ari-arian ng mga taong hindi tumutupad sa kanyang pangako. Ipinagpag din siyang tulad nito at maghirap. Oh, di ba? Ang tindi ng ginawa ni Nehemia noong mga panahon na nangyari, tiniutos siya ni Jesus. Ipapagpag si Nehemia, mas matindi dahil damit yan. Ibig sabihin ng damit, buong kasuotan, buong buhay mo at buong pagkatao mo. Masasalat ka sa kahirapan. Mananatili ka sa sumpa at galit ng Diyos. Subalit pagdating sa New Testament sa Panginoong Jesus, paalamang ang ipapagpag mo. Tanda na ni-reject ang salita ng Diyos at ang inutusan ng Diyos ni-reject sa isang tahanan at sa isang bayan. Diba? Anong sabi ng Biblia? Masahol pa ang mangyayari sa iyo kaysa sa nangyari sa Sodoma at Gomora. Balikan natin yung ating kwento kanina. Diba? Ang sabi ng Bible kanina sa Luke, nag-anyaya ang isang tao, naghanda ng isang malaking piging. Inanyayahan niya ang mga tao upang kumain. Diba? Ang sabi ng ganon. Pero, nung
dahilan. Magbubukit, isisingkaw, may ikakasal. Lahat ng dahilan, basahin niyo munang mabuti lahat yan. Kapag ang tao ay inaanyayahan sa gawain ng Diyos at sa salita ng Diyos, lalo pat ikaw ay may responsibilidad at sa tamang panahon, sa oras na kailangan ka nandun, wala ka. Aalis ng Diyos sa iyo yan. Pipili siya ng iba. Dahil mas karapat-dapat yun kaysa sa iyo. Kaya kapag ikaw ay nag-alay ng buhay at nangako ka sa Diyos, ipagpatuloy mo yan. Dahil may magandang kakaharapin ka. Buhay na walang hanggan kasama ng iyong buong pamilya. Pero kung babaliwalain mo at marami kang dahilan, tandaan natin, ikaw ang magdurusa. Kaya kung sabi nung tao, nung lalaki, na nagpaanyaya, hayaan mo sila. Diba? Ang sabi kasi may inutusan yung Panginoon May inutusan yung kanyang alipin. Sabihin mo sa lahat ng mga inanyayahan na nakahanda na ang lamisa at magsiparito na kayo upang mapuno na ang handaan na ito. At nang kayo ay makakain na. Ano ba yung pagkain? Diba? Salita ng Diyos yan Physically, emotionally, spiritually yan. Ang ginamit lamang ay handaan. At ano sabi? Ang daming mga dahilan. Lahat ng dahilan ay sinabi. So wala ang pumunta kasi syempre iisipin nila, lalo na hanap buhay. Diba? Lalo na yung iba, kakasal. Yung iba naman yung pagkabuhayan. Pero ano sabi ni Jesus? Sinabi ba doon, nung Panginoon, napilitin mo sila? Hindi na. Tapos na nag-anyaya na umayaw ka. Umayaw sila. So anong ginawa niya? Lumabas ka sa mga lansangan. Anyayahan mo silang lahat. Ibig sabihin, ibang tao na. Hindi na sila. Kung ayaw nila, hayaan mo sila. Iba na ang inanyayahan. Kaya anong nangyari? Napuno baga ang piging? May mga pilay, may mga bulag, lahat ng mga kahinaan, lahat ng may mga kapansanan nandun. Yung mga kapansanan na yun, ang ginamit ng Diyos upang makita ang kanyang pagpapala at himala. Kaya nga, sino ang mga nakakain sa piging? Di ba yung mga pangalawang inanyayahan? Kaya, maging stricto tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. Kung ayaw nila, go ahead. Kalimutan mo. Talikuran mo sila. Ang mahalaga, yung responsibilidad mo, ginampanan mo para sa kanila. Ngayon, ang may responsibilidad na sa kanila para parusahan sila ay ang Diyos na, hindi na tayo. Kaya ang lahat ng bagay ay may kaparaanan yan. Itinatakda ng Diyos yan. Kaya ang sabi, ang warning, kung ayaw mo, nireject ka. Rejection yan Nireject ka. Hindi ka tinanggap. Tandaan mo, itatak mo sa bato, sabi pa. Kung ano yung ginawa ng Diyos, kung anong parusa ng Diyos sa Sodoma at Gomora, mas masahol ang mangyayari sa iyo. Mangyayari sa kanila. Totoo yan. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Dahil yun ang mensahe ng Diyos. Kaya, kung tayo ay merong tunay na pagtitiwala, pananambahan sa Diyos, at pag-alay ng ating buhay sa Diyos, wala kang dapat idahilan. Sisikapin mo yan. Set aside mo kung ano man yung magiging dahilan para lang ang gawain ng Diyos ay magampanan mo. Yung responsibilidad natin ay magampanan natin sa harapan ng Diyos. Kaya tandaan natin, ang Diyos ay makatarungan yan. Ang Diyos ay makatarungan. Minsan, nagtanong ako sa Lord. Sabi ko, Panginoon, meron bang natatouch? Kasi sa isang minuto na devotion ko, ilang minuto? 5 minutes? Sa loob ng 5 minuto, may kapangyarihan ba yung
yung salita na iniiwan ko sa bawat isa. Sa mga men and women of uniforms. Kailangan ko pa ba ipagpatuloy? Sabi ko sa Lord, yun talaga ang tinatawag. Kasi sa dami niyan. Pero alam nyo ba na kapag nagtatanong ako ngayon, mating pagdadating ko ay sinasagot ako ng Diyos. Sinasagot ako. Ibig sabihin, pinakita ng Diyos na natatanim sa kanilang puso. Kaya sa halip na parang umaayaw ako, lalo akong nasusunikap. Nasabi ko, kailangan na talaga. Yes. Kahit talaga ganun karami, 5 minutes, itiniti mo pala talaga ng Diyos sa puso nila yan. Kaya yun yung gagamitin ng Diyos para mabago ang mga tao. 15 minutes yan. Kaya sabi ko, tama lang pala. Kaya, sabi nga, di ba, they are new every morning. They are new every morning. Sa kauma-umagahan, sa paggising mo, sa pagmulat ng iyong mga mata, sikapin mo na mapapurihan mo na ang Diyos. Kaya iyon naman yung itinakda ng Diyos sa buhay ko ngayon. Na paggising ko sa umaga, kailangan unahin ko na ang kanyang gawain. Tama seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya, hindi naman, kahit papaano, hindi man ako mayaman. Katamtaman lang na sa bawat pangangailangan ko, bawat panalangin ko, tumutugon ng Diyos. At hindi naman ako kahit papaano pinagkukulang ng Diyos. Kaya, tama po yung sinasabing, seek ye first the kingdom of God. Huwag mo tingnan yung hirap. Minsan sinasabi ko sa Lord, gusto ko na magpahinga muna. Pero sabi ng kaluluwa, sabi ng Espiritu ng Diyos, alalahanin mo. Alalahanin mo, kasama mo ako, at ikaw, ako ang iyong pinaglilingkuran. Kaya pagka gano'n na ang mga salita ng Espiritu ng Diyos sa puso at isipan ko, wala na akong laban dun eh. Totoo yan. Kapag ka ikaw ay totoong naglilingkod ka sa Diyos, sabi nga, di ba, maghari ka sa buhay ko. Kapag ka si Jesus ang naghahari sa buhay natin, hindi na tayo ang dapat na nasusunod. Yes. Kailangan ang Diyos na. Kung ano yung plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya lagi natin tandaan, pagdating dapat sa gawain ng Diyos, walang dahilan. Gagawa at gagawa ka ng paraan upang matugon mo ang panawagan ng Diyos sa buhay mo. Tandaan natin, ang mga bagay, ang journey natin sa paglilingkod sa ngayon, kung ano man yung nakikita natin, hindi yan ang dahilan para panghinaan ka ng kalooban. Para sabihin mo sa sarili mo na, ayoko na maglingkod, ayaw naman nila, dami naman nilang dahilan. Manatili ka sa paglilingkod sa Diyos. Kung paano kanya tinawag, manatili ka. Gamitin mo ang bagay na yan para lalong magsumikap ka na pagsikapin mong mabuti na tugunan ang panawagan ng Diyos sa buhay mo. At isang araw makikita mo kung ano ang gagawing himala ng Diyos para sa iyo. Hindi lang sa iyo, para sa buong pamilya mo. Makikita mo ang bunga nito. Kasi sa pasimula pa lang, nagtatanim ka pa lang. Nagtatanim ka pa lang. So yung pagtatanim natin ngayon, huwag kang panghinaan ng kalooban sapagkat yun yung mga tinatawag na discouragement para mapalayo ka. Tandaan mo, nakatunghay ang mata ng Diyos sa iyo at ang kanyang pandinig ay laging nakatutok sa iyo. Lahat tayo ay tumayo at tayo po ay muling umawit. Katapatan mo, O Diyos. Nakila ka, O Diyos. Salamat sa iyong katapatan sa aming mga buhay, Panginoon.
Panginoon, sa puso ng bawat isa sa amin, sa lahat ng mga napakapakinig ang iyong salita. Kumilos po ang salita mong ito at makita sa aming mga buhay ang mga tunay na pagbabago. Patuloy na himala na nanggagaling sa iyong kapangyarihan. Diyos na dakila at tapat, patuloy po nawa na ang kapangyarihan mo ang magningning, ang kaluwalhatian mo ang makita sa buhay ng bawat isa sa amin. Hallelujah, Lord. Patuloy ka namin sinasamba, patuloy ka namin pinupuri, O Diyos, at pinasasalamatan. Hayaan mo, aming Ama, na ang kapangyarihan mo ang siyang malayang pumilos. Ang kapangyarihan mo ang siyang malayang gumalaw sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy po kaming maglilingkod sa iyo. Patuloy po kaming mag-aalay ng aming mga buhay sa iyo. Patuloy po kaming aawit at magpupuri sa iyong dakilang pangalan. Ama Banal, maraming salamat po sa iyo sa umagang ito. Patuloy ka namin pupurihin at pasasalamatan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus.